beautiful day mga kapaglaom. Kumusta na usab ka mo? And we are on the 7th day of this program. Yes, katapusan na dyan. Yes, still alive, blessed, and sa mga kicking nga kapaglaom na. Sa gihapon na akong makauban din sa studio. Si kapaglaom, TJ. Yes, kapag Zay, kumusta man kamo mga minahala mo nga kapaglaom? Kami nang hinaot nga ang Ginoo kanunay ana sa inyong kasing-kasing ug mauman usab sa inyong panimalay. You're right. And since na kita sa katapusan nga bahin sa itong Gospel of Hope, and kung sa mga niyaging mga adlaw, imo kong ipangutan akong kumusta ako, unsi ako ang nakatunan karon, kumusta man ikaw, ug unsa imong mga nakatunan. Yes, kung na-blessed ka pag niagi, samot ko nga na-blessed karon ug napunan gayud ang akong mga pagtulonan kapag Zay sa karong mga orasa ug nang hinaot nga kamo usab diha nga nagtan-aw sa inyong panimalay. Amen for that kapaglaom no. So karon atong ihatag sa atong mag-alawit aron sa usa ka mensahe sa awit dayon pagasundan sa atong magsusulti. One day you will bind every wound. The former things shall all pass away. No more tears. One day you'll make sense of it all, Jesus. One day every question's resolved. Every action's every heart. No more fears. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Struggle will cease, and we will see your glory revealed on that day, when we all get to heaven. What a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. One day we will see face to face. Jesus, is there a greater vision of grace? And in a moment we shall be changed. In a moment we shall be changed. In a moment we shall be changed.
Maayong buntag, maayong adlaw, maayong gabi, maayong mudto sa aton tanan nga mga viewers sa aton Hope Channel East Central Philippine Union Conference. Diyan ta makaigsuunan mga higala sa katapusan nga presentation sang atoang pagtuon karong simanaha, God's provision in our spiritual journey. At last, aton nahuman ang tibuok simana gikan sa Sunday hangtod karon nga Sabado sa gabi. Hinaot mga kapaglaom natay nakatunan sa mga ato natun-an matag gabi o hinaot nga karong gabi makuha nato ang katapusan nga aton pagatun-an. Actually, ang uluhan is God's provision in our spiritual journey. It is a journey for 1 week apan karon humanon nato aton nga journey pero ipasalig nako ninyo nga katapusan nato nga pagatun-an sa aton nga journey magsulod nata sa Mount Zion or New Jerusalem. So again, sa tanan nato nga mga viewers sa palangumhan dinhi sa East Central Philippines o sa tanan nga mga kinatibuk-an sa makatauan sulod sa Pilipinas o sa gawa sa Pilipinas, hinaot ang Ginoo magpanalangin natong tanan sa aton nga pagtuon. Ang katapusan sang uluhan sa aton pagatun-an karon gabi or karon mudto kabuntagon, the amazing word that connects heaven and earth. Unsay word dinhi? Kaya nga ito magod pagtuon kung ato nasabtan, nagikanta sa ginatawag Psalms 22, the Mount Calvary. Psalms 23 makaigsuunan, amo aning tibuok nato gitunan tibuok simana, og ang Psalms 24 mo kanang makaigsuunan ang Mount Zion. So, kung inyong lantawon sa aton eksperyensya sa aton Kristohanon nga pagpanlakaw, ang justification sa Mount Calvary, Psalms 22, o ang sanctification sa Psalms 23, mga kapaglao, mga kaigsuunan, mga higala, kanitanan eksperyensya nato dinhi sa yuta. Then, the glorification is magsulod na ta sa bagong langit o bagong yuta. So karon ato tun-an unsay single word nga mag-connect sa atong sanctification padulong sa glorification or kanang word mga kapaglaom mga higala nga gikan ta sa eksperyensya nato dinis kalibutan magsulod na ta dito sa bagong Jerusalem. The amazing word that connects heaven and earth mao kanang ato pagkatun-an kay ganahan nata makaigsuunan human sang atong taas nga panahon sa atong pagtuon, human sa taas nga panahon sa atong pagpanlakaw dinis kalibutan, manulod na ta sa atong kapahawayan nga bagong Jerusalem or Mount Zion diha sa Psalms 24. Ako sa i-explain ninyo gamay or mangadto ta sa katapusan nga verse sa atong pagatun-an karon makaigsuunan kagabihon. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Kani siya makaigsunan, makapaglaom, makita kani siya sa Psalms 23 verse 6. Kung inyong lantawon, ato na nahuman sa pagtuon ang verses 1, 2, 3, 4, 5. Dini natas katapusan sa aton pagtuon, ako Osbon, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Ibalik nako dinhi. Unsay word or the amazing word nga magkonekta nato sa aton yutan-on nga eksperyensya pasulod didto sa kinabuhing dayon sa Mount Zion sa New Jerusalem diya sa Psalms 24. Ato sa butangan o gamay nga panahon ang pag-summarize una sang ato natun-an ligad nga gabi. Kani makaisunan una nga part sa akong presentation sa pag-explain ninyo sa ato natun-an karong gabi akon kani siya uluhan general supplies or mga supply sang Dios diya sa aton pagpanlakaw espirituhanon nga aton isulti tibuok pa. Makita kana makaigsuon sa Psalms 23. Magikanta sa verse 1, ingon diha, the Lord is my shepherd. Sunod ana makaigsuonan, I shall not want. Mao kanang aton mga uluhan sang atoang gitun-an or kinatibuk-an sang uluhan sa atong gitun-an. He maketh me to lie down in green pastures, He leadeth me beside the still waters. Mo nang sunod sang atong gitun-an makaigsunan nga gabi.
Sunod diha, He restoreth my soul. He leadeth me in the path of righteousness for His name's sake. Ato natun-an, ligad nga mga ginabii makaigsuunan. And then after ana, yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for Thou art with me. Thy rod and Thy staff, they comfort me. Ato natun-an, sunod nga mga ginabii sa ato ang pagtuon makaigsuunan sa series sa mga pagtuon nato sa Psalms 23. Then, last night, Thou preparest the table before me in the presence of my enemies. Thou anointest my head with oil, my cup runneth over. Ato na nahuman, makaigsunan, general supplies diha sa Psalms 23 sa aton spiritual journey. Then tonight, at ang katapusan is, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Mao kaning verse sa Psalms chapter 23 verse 6 nga kita magpahulay na sa ato ang puloy-anan Mount Zion sa Psalms 24. Pero ganahan pag ko mahatag ninyo sa ginatawag specific supplies. Kanang sayon nato sabton sa mga provision sa Dios aron makalahutay ta sa atong Kristohanon nga pagkinabuhi, sa aton Kristohanon nga pagpanlakaw o ginatawag spiritual journey. Specific makaigsuunan. Sa panahon sa aton pagpanlakaw, aron dili ta makaigsuunan makapadayon ta, kinahanglan ta sa ginatawag the rest. The rest is ato basahon ang pulong sa Dios. He maketh me to lie down in green pastures. The green pastures is the word of God. Sunod makaigsunan, the forgiveness. Kaysa atong pagpanlakaw, makasala ta, kinahanglan ta, masipyat ta sa atong pagpanlakaw, kay masipyat man ta, kinahanglan ta sa ginatawag kapasayloan. Ang pulong sa Ginoo sa Psalms 23 nagsulti, He restoreth my soul. Then, makaigsunan, sa panahon nga kita gipasaylo na sa Dios o nagkinabuhi na ta, may sama diya kaniya, ginatawag makaigsunan, the righteous life, He leadeth me in the path of righteousness. Ang path of righteousness is His righteous life. Ang kinabuhi sa Dios nga matarong. Sunod, sa panahon nga atong kinabuhi, na usab na, kag ang atong kinabuhi, nakita na sa mga tao nga nindot nga kinabuhi, then ato ibalik ang pagdayeg diya sa Dios. The glory belongs to God for His name's sake. And then, sa aton panlakaton espirituhanon, may panahon ngang uban ka nato nakalahutay sa pagpangalagad apang wala nakalahutay sa edad kundi sila makaigsunan nangamatay. Apan ang Biblia nagsulti nato, yea, do I walk through the valley of the shadow of death. The valley of death, the shadow of death is death itself. Apan ang Ginoo magabanhaw diya kanato the resurrection when we die. Then makaigsunan para sa panahon nga bugata sa aton pagpanlakaton, naay mga pagsulay sa aton kinabuhi nang inahanglan ta sa ginatawag thy rod or ginatawag prayerful life. Ampo ta sa aton pagpanaw. Then makaigsunan sa panahon nga na-hurt ta, nahiubos ta sa aton pagpanlakaw. The Holy Spirit's comfort when we are hurt, thy staff, mo ng provision sa Ginoo sa atong pagpanlakaw. Then makaigsunan, sa panahon sa atong pagpanlakaw, daghan sa aton hitabo sa aton kinabuhi nga mapakyas ta, gipasaylo ta, apan gipasiguro sa Dios. Thou preparest the table before me, nga gipahayag Dios sa balaan nga kasulatan, nga ang kinatibuk-an sa kamatayon ni Ginoong Hesus ngadto sa cross, abunansya, may naginatawag the abundant saving power. Na ay ginatawag pag-atiman sa Dios sang ato ang kinabuhi nga makasasala nga abunansya kaayo. Munang thou preparest the table before me in the presence of my enemies. And then ato sabton kay daghan man ang ato ang gi-explain nga mga supplies, mga specific supplies, apang mga kaigsuunan, mga higala og makapaglaom. Kanang Psalms 23 giisa-isa nato ang general supplies. Giusa-usa nato mga kapaglaom ang ginatawag specific supplies. Apang kung ato kana tutukan pag-ayo, ang supply usa ra gyud ka buok. And who is the supply? Actually makaigsunan, the supply nga makita nato sa Psalms 23 nga kinahanglan nato gamiton sa aton pagpanlakaton aron ta makasulod sa Mount Zion, usa ra gyud ka buok. Si Jesus Christ ra gyud makaigsunan. Ang shepherd diha si Jesus Christ. Ang supplier diha si Jesus Christ.
ang waters and the green pastures, si Jesus Christ. The Word of God is Jesus Christ. Ang makapasaylo sa aton makalapasan, He restoreth my soul, si Jesus Christ. Ang the path of righteousness is si Jesus Christ. Ang ngalan nga kinahanglan atong dahigon, si Jesus Christ. Ang the one who will resurrect us kung mamatay ta, si Jesus Christ, mga kapaglaom. Kay kinsa ta mag-ampo, mga kaigsuunan, dayrad, kay Jesus Christ. Kinsa may mag-comfort na to, thy staff, si Jesus Christ. Ang table, thou prepares the table before me, table of salvation is no other than Jesus Christ. Then, ang tanan nga supply, mga kapaglaom, mga higala, sa aton pagpanaw, gikan sa panahon nga kita nagdawat sa Ginoo bilang atong personal nga maluluwas, hangtod sa ginatawag, I will dwell in the house of the Lord, or Mount Zion, tanan nga supply, diri, dinhi, mga kapaglaom, mga higala, no other than Jesus Christ. So, kung ako kana isumari nga sayon, aron kita makaigsuunan, makomfort, nga dili ta kaayo, magproblema sa aton pagpanaw, usa ragyod ang supply, aron kita makalahutay, ato ragyod imbitaron si Jesus Christ, nga magpuyo diya sa atong kasing-kasing. Ang problema lang, kundi ta ganahan, pero kung ganahan ta makaigsuunan, makalahutay jud ta, kung makalahutay jud ta, makasulod jud ta sa kinabuhing dayon. Mount Zion or New Jerusalem. Pasalamatan atong Ginoo, mga kapaglaom. Siya di ay ang supply sa atong espirituhanon nga pagpanaw. Now, mangadto ta sa katapusan nato nga pagtuon. So, sa sequence ng ato pagtuon, ako gi-explain kaninyo ang ginatawag the real life story of the real shepherd and the real sheep. So, mangadto ko diha para masabtan nato. Mao di ining gakatabo sa real shepherd and the real sheep. Human sila mangadto sa layong dapit para mangita o ginatawag green pastures. After a long journey, the shepherd and the sheep will return home to be reunited with their loved ones. Human sila nangadto sa layong dapit. Nagid panahon di ay nga ang magbalantay o ang karnero magpuli jud sa ilang ginatawag hometown. Manguli sila dito after a long journey. A shepherd who brings the sheep back without any casualties will be recognized. Kag kanang mga manugbalantay sa taas nga panahon nga sila nagsuroy dito sa green pastures, giihap ang ilang karniro o pagbalik nila, mga kapaglaom, what jud mi isa nga casualty. They will be recognized in the homecoming. I-recognize sila. Tapos kaning ginatawag human sang ilang long journey nga gipakaon sila sa green pastures, ako nagisultihan ganiya a reunion with loved ones and friends. Makita na sa manugbalantay ang iyang asawa, makita na sa manugbalantay ang iyang mga anak, o makita na niya ang iyang mga higala, tibuok nga panimalay. Gitawag kana a great celebration in feast, dako nga ginatawag kumbira. And then the happiest time for the shepherd's family. Gimingaw ang asawa sa manugbalantay, gimingaw ang mga anak sa manugbalantay, tingali gimingaw ang mga apo sa manugbalantay. Pag uli nila gikan sa bukid layo, makakitanay na ang tibuok nga panimalay, the happiest time for the shepherd's family. Ginatawag gihapon kana siya nga the great banquet. Usa kadako nga kumbira sa tibuok nga panimalay sa manugbalantay, uban ang mga higala diha makaigsunan sa pag-abot sa pinakasataas. Ginatawag ka na siya nga homecoming. So now, ganahan na ko magpasabot kaninyo. Bago ta magpadayon. Nga grabe ang paningkamot sa manugbalantay nato, nga di jud siya masipyat sa iyang pagpakig-uban. Ngano? The shepherd's companionship. Sa pag-start sang atuang dire pagpanlakaw, at the start of our journey, at the start of the journey, ang verse 1 nagsulti, the Lord is my shepherd. Kana nga word nagpasabot, magkuyog siya nato. Then, at the middle of the journey, verse 4 sa Psalms 23, yet though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Kanang word nga thou art with me, usa na pod kapag pasabot kanato nga siya mag-uban diya kanato in the middle of our journey. And then at the end of our journey, the last verse ng Psalms 23,
Verse 6 nagsulti diha, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Ako, Osborn, pag-start sang aton pagpanlakaw Kristohanon, sa pag-start George panlakaw nato Kristohanon, kuyogan kita sa aton manugbalantay sa in between makaigsunan sang ato ang pagpanlakaw Kristohanon, ang Dios magbalantay nato, magabantay, magakuyog diha kanato o katapusan sa aton pagpanlakaw, ang aton magbalantay magkuyog diha nato. Meaning mga kapaglaom, ang Psalms 23 nagsulti nato nga kung ikaw magpanlakaw sa imong kinabuhing Kristohanon, ang Dios dili gyud magawas diha kanimo, walay problema nga ang Dios dili gyud magawas diha kanimo, makuyog gyud diha kanimo. Ang problema ra kay basin kita manggawas sa pagkuyog sang Ginoo diha kanato. Pero ang resulta makaigsuunan, di jud ta makasulod sa ginatawag the Mount Zion or New Jerusalem. But what I want to emphasize is, dili siya magpalayo nato, kuyugan sa starting point, kuyugan ta makaigsuunan diha sa in the middle sa aton pagpanlakaw, ug kuyugan niya kita sa last nato nga pagpanlakaw. Walay problema, ang Dios magauban diha kanato. Balik ta dinhi sa ato ang last nga pagatun-an. The amazing word that connects heaven and earth. Humanon na nato ang ato ang ginatawag earthly journey. Masulod na ta sa ginatawag Mount Zion, New Jerusalem sa Psalms 24. Mao na sa Psalms 23, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. So, unsay meaning sang surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life sa Psalms 23 verse 6. Sa tinuod nga karnero og manugbalantay, makaigsuunan, that is perfect guidance. Ang pagkinabuhi, ang pag-atiman sang usa ka manugbalantay siyang karnero is perfect guidance. Perpekto nga pagiya. Nang surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Then, complete provision. Ang tanan nga kinanglanon sa makaniro, gihatag sa manugbalantay. Nang surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Complete provision. And then, careful protection. Kay kung imo gitun-an makaigsuonan ang tinuod nga karnero o tinuod nga manugbalantay, grabe jud sila mag-protect sa ilahang karnero. Careful protection. Ilagi tambalan ang samad, ilagi kugos katong makaigsuunan ang naipiang, mao na kakumplito o ka-careful sa kung paano ang manugbalantay sa pag-atiman sa karnero. Then makanunayong pagpakig-uban ang tinuod makaigsuunan mga higala nga manugbalantay, dili jud niya pasagdan ang iyang mga karnero. So surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, in the life of the shepherd and the sheep, perfect guidance, complete provision, careful protection, constant companionship from a loving shepherd. Wanang papasabot mga kapaglaom, mga higala. Then, and I will dwell in the house of the Lord forever. Ako na istorya ganyan ninyo, but kana again, and I will dwell in the house of the Lord forever is homecoming of the shepherd and sheep. Puli na sila. And I will dwell in the house of the Lord forever, reunion with loved ones and friends. Puli na sila makaigsuunan. Kita na sila tibok ng panimalay. Then I will dwell in the house of the Lord forever, a great celebration and feast. Dako nga selebrasyon o piyesta. Kumbira. The happiest time for the shepherd's family. Ako nasulti ganiha. And the great banquet. And I will dwell in the house of the Lord forever. Kuyog ang tibuok nga panimalay. Gaksanay ang tibuok nga panimalay. Tingali na ay ginatawag halugay dito, lamanuhay sa mga higala makaigsunan. Mao kana, and I will dwell in the house of the Lord forever. Manguli na ta. O sa espirituano na itong pagkinabuhi makaigsunan. Human sa atong taas nga istorya sang atong pagpanlakaw. Manguli na pudta. Mga igsuon, dili tanang panahon ni atas pagantos. Mga kahigalaan, dili tanan nga panahon na ay mga kanser na ay kamatay dinhi, dili mao kanis tanan nga panahon sa aton pagpanlakaw. Maabot ang panahon makaigsuunan, basta kuyugan na natong ang manugbalantay, basta dili lang ta magawas sa manugbalantay, basta ato na gamiton ang iyong provision, makalahutay ta, makapuyo gyud ta sa ginatawag Mount Zion, New Jerusalem, diha sa Psalms 24.
kay siya dili magbiya diya kanato. So ingon ani kung makita ninyo sa picture sa aton presentation, inyo nakita diha nga naa magod justification, Mount Calvary, the valley, the sanctification, and Mount Zion glorification. Kung inyo makita diha, the Mount Calvary and the valley, ang ato eksperyensya dinhi sa yuta ra. Dinhi patas yuta. E ang atuang makaigsunan pagtuon karong gabi masulod na ta sa Mount Zion. Kay homecoming na. Magkita na ta sa aton mga loved ones didto. May nangamatay una nato, magkuyog na ta didto. So kaning ginatawag ingon sa Biblia, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Kana tanan surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Kanang eksperyensya sang all the days of my life, eksperyensya nato dinhi sa kalibutan, sa justification nga eksperyensya, sa sanctification nga eksperyensya, dinhi ta sa kalibutan makaigsuunan. Human sa aton justification nga eksperyensya, human sa aton sanctification nga eksperyensya, kinahanglan na ta magsulod. Kaya ang sunod ana, and I will dwell in the house of the Lord forever, homecoming. So, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Eksperyensya nato sa justification din sa yuta. Eksperyensya nato sa aton sanctification din sa yuta. Now, this is now the last, magsulod na ta sa kinabuhing dayon. Karon ang pangutana dinhi, unsa may word, the amazing word sa Psalms 23 verse 6 nga mao kana ang magpa-connect sang ato ang dutanon nga eksperyensya sa justification, eksperyensya sa sanctification. Unsa may word diha nga mag-connect sang gap makaigsunan para makasulod ta sa Mount Zion sa ginatawag New Jerusalem sa Psalms 24. Unsay word diha makaigsunan? The answer to that question is the word, the amazing words that connects earth to heaven is the word end. Ako kani usahon ingon sang Psalms 23 verse 6. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. That is my in your experiences here on earth. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Ako kana eksperyensya, imo kana eksperyensya, then human sang imong eksperyensya sa yuta, human sa akon eksperyensya, ang sumpay, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. The amazing words that connects heaven to earth is, and I will dwell in the house of the Lord forever. Kung hindi nakita, ang gap sang aton eksperyensya sa justification din sa yuta, ang gap nga mag-connect makaigsunan sa langit sa aton eksperyensya sa sanctification din sa yuta, nga kanang ato taas nga eksperyensya humanta nagdawat sa Ginoo, ang gap nga makakonect nga word nga ginatawag the amazing word is and. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Ako klarohon, eksperyensya nato sa kalibutan, dinhita sa planet Earth, aron makasulod na ta sa kinabuhing dayon, unsa isumpay nato nga word, according sa Psalms 23 verse 6, and I will dwell in the house of the Lord forever. So the amazing words to connect heaven and earth is the word and. Mao ka ng end makaigsunan. Mao ka ng word nga end. Nga kita makaigsunan makasulod na sa bagong Jerusalem. Mo ka ng word nga end nga kita makasulod diya sa Psalms 24 Mount Zion, New Jerusalem. Mo ka ng word nga end makaigsunan nga kita makapahulay na. Ako basahon din the word end connects earth to heaven. Mo ng amazing word sa Psalms 23 verse 6. It connects mortal human beings to the immortal God. Makaigsunan mo kana ang ginatawag end nga nag-connect sang gap mga kapaglaom. Ang word nga end, it connects sinful human beings to the sinless God. Mo kana ang amazing word nga end nga mag-connect na sa bagong langit, bagong yuta. It connects life here on earth to the life in heaven. Mo kanang word nga end nga makapakonect nato sa bagong Jerusalem, Mount Zion. It connects finite human beings to the eternal God. Mo ka ng word, amazing word end nga makapag-connect ka nato diha sa bagong Jerusalem. Then nagdugang pa diha, the word end will change sorrow into happiness. Kung walay end makaisunan, what joy, happiness. Dito sa bagong langit, bagong yuta, the word end, it will change suffering into joy. Mo na end. Gwapo kaayo. Amazing word, ang end. Kay mo na nag-connect sang gap between sanctification to glorification. It will bring us to our true home. Ang aton
balay makaigsunan, dili katong mga kabukiran nga didtong mga karnero. Ang balay nato didto ang Dios nagatang, didto ang aton minahal sa kinabuhi nagatang. It will bring us to the true home. It will bring us to our Savior. Makita na nato didto ang ato manluluwas. It will help us see Jesus or God face to face. Makita na nato dito ang aton Dios nawong sa nawong nga dugan na nato gipangandoy. It will lead us to the home with no parting ways. Wa nay pagbinulagay, wa nay patay makaigsunan, wa nay lagyo nga lugar nga mag-abroad kung asang dapit. Kuyog na tanan nga mga tibuok nga panimalay dito makaigsunan sa Mount Zion. Kayang end makaigsunan nag-fill the gap. It will bring us satisfaction, rest, and true happiness. Mo ka ng amazing words sa ginatawag, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Ang nagpa-connect sa justification, sanctification, to glorification is, and I will dwell in the house of the Lord forever. But another amazing thing is, because the word end nga nag-fill the gap sa aton dutanon nga pagpanlakaw, sulod tas bagong langit, bagong yuta, kani di ay makaigsunan nagalihok. Kinsa man dining word end? Who is this end that connects earthly experience to Mount Zion? Kinsa kani nga end, mga kapaglaom, mga higala? Now, I am now bringing you for a long journey, 1 week journey. I will now bringing you to the home, to the Mount Zion, to Psalms 24. Ang end, maong kato, ang nag-connect sang gap, aron ang aton experience sa yuta, sulod ta dito sa langit, ang pangutana, mga kapaglaom. Kinsa man ni si end? Kung makita ninyo sa aton illustration, just a very simple word, end. Pero try ninyo pamalandong. Mo na nga sa pagsulat sang mga propeta sang ginatawag Biblia, dili ragi organize ka na in sequence. Ang matagpulong nga gisulat sa mga propeta makaigsunan na ay mga meaning. O karon, we are talking about the amazing word end, because ang nag-connect sa atong experience dinhi sa yuta, dili kana siya ingon nga real nga pulong or word. Kinsa man na siya makaigsuunan? I just want to reveal to you tonight, or karong kabuntagon, asa madapit sa kalibutan. In Psalms 23 verse 6, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Ang word and diya makaigsuunan, walay lain kundili no other than Jesus Christ. And I will dwell in the house of the Lord forever is no other than Jesus Christ. Siya mao ang tigsumpay sa aton yutan-on nga eksperyensya, padulong makaigsuunan sa langit non nga eksperyensya. Kay ngano man layo kaayo ang gap sang duta didto sa langit. Ang duta makaigsuunan makasasala, ang yuta, ang langit makaigsuunan lunlon kalipay. Mga tao dito wala nakasala, apan pwede pa di ay nga i-connect ang duta nga makasasala dito sa langit nga wala makasala. Kinsa ra maka-connect ana makaigsuunan? No other than Jesus Christ. Siya di ay tanan ang ato kinahanglanon sa aton espirituhanon nga pagpanlakaw. Kung wala di ay si Jesus Christ, ako lang taon din The word and is Jesus. He connects earth to heaven. Siya makaigsunan tig-connect sang earth to heaven. Dili word ang ga-connect nato dito sa langit. Dili nga aton ang atong nga tiulo. Title is The Amazing Word. Ako na pulihan ang The Amazing Word. Kundi akong pulihan The Amazing Jesus Christ. The word and is Jesus Christ. He connects earth to heaven. He connects mortal human beings to the immortal God. He connects sinful human beings to the sinless God. He connects life here on earth to the life in heaven. He connects finite human beings to the eternal God. He connects the word and is Jesus Christ. Jesus Christ will change sorrow into happiness. Jesus Christ, He will change suffering into joy.
He will bring us to our true home. The planet Earth is not our home. The new heaven and new earth is our real home. He is our Savior. He will help us see God face to face. Wa patakakita nawong sang aton maluluwas. Makita na nato, makaigsuunan, kung makaabot na ta, human sa aton espiritual nga pagpanlakaw, din sa yuta. He will lead us to the home with no parting ways. Dili na ta magkabulag dito. Wa na'y kamatayon nga pagkabulag. Wala na'y mga tos layo nga dapit sa pagkabulag. Ang mga tibuok pamilya maghiusa na. He will bring us satisfaction, rest, and true happiness. Mga kaigsunan, mga higala, mga kapaglaom, ato dayigon si Jesus Christ. Kaya kung wala si Jesus Christ, di jud ta makasulod sa ginarian sa Dios. New Jerusalem, Mount Zion, kay siya manggod, mao ang sulo ragyod nga makahatag nato sang kinabuhing dayon, sulo makaigsunan nga makakonekta sa kalibutan, sa sala o sa langit, bagong langit, bangyuta, Mount Zion, New Jerusalem, lunlon kalipay, siya ragyod ang makagiya diha kanato mga kaigsunan, mga kapaglaom. Ato dayigon ang atoang Ginoo, no other than Jesus Christ. Grabe ang iyang gihimo din sa yuta. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Then the gap from earth to heaven end, or Jesus Christ will connect. I will dwell in the house of the Lord forever. Thank you, Jesus. Because of you, even ang planet earth nakasala, pwede pa ang makasasala nga tao makakuyog diha sa mga linuwas sa new heaven and the new earth. That's the death of Jesus Christ on the cross. Kung ato nakita makaigsuunan, si Jesus Christ, mao gyud ang tanan nga supply nato. Walay lain. Through Jesus Christ, through Jesus, we are justified. Dili na ato ang pag-justify sa atong kaugalingon. Through Jesus Christ, we are sanctified. Dili na atong buluhaton ang pag-sanctify sa atong kaugalingon. Through Jesus Christ, we are glorified. Makasulod tas kinabuhing dayon, kina makaigsunan trabaho na sa Ginoo. Through Jesus Christ, we become children of God. Walay lain nga kita iyaman unta sang enemy, nahimo natang kauban siyawa, apang mahimo pata anak sa Dios kung na bangod kay Jesus Christ. Through Jesus Christ, we're able to understand the truth. Si Jesus Christ, I am the way, the truth, and the life. Muna nasabtan natong kamoturan kay Jesus Christ. Through Jesus Christ, we learn how to follow God. Unsaon nato pagsunod sa Dios. Si Jesus Christ nag-anhi, mo kani pagsunod sa Ginoo. Through Jesus Christ, we become obedient. Siya naghimo nga nagsunod sa iyang ginikanan, sunod sa iyang amahan para kita makaigsunan, makasunod pod. Through Jesus Christ, we become loving. Dili ta mahigugmaon kontra natong mga tao, natay kalagot, nahimo na ta mahigugmaon sa tabang ni Ginoong Hesus. Grabe atong garbo. Through Jesus Christ, mahimo na kitang mga mapinubsanon. Through Jesus Christ, we realize that we are sinners. Kung wala si Jesus Christ, di kita kasabot. Nagpakasila tao, wala. Through Jesus Christ, we confess our sins. Bangon si Jesus Christ, nagpuyo sa atong kasing-kasing, gipasabot ta, nga nakasala ta, munang ingon ta, Ginoo pa sa iluwa kami, trabaho na ni Jesus Christ. Through Jesus Christ, we receive eternal life. Wala tay lain nga makasulod sa bagong langit, bagong yuta, eternal life. He is the connecting gap between God and man. Praise the Lord, mga kaigsuunan. Jesus Christ is the supply and everything we do so that we will be in that heavenly home prepared to each one of us. Grabe, mga kaigsuon, ang gugmas ng Diyos alang diha kanato. Then, balikon nako ang surely goodness sa ato na espiritual na pagpanlakaw. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Meaning, sa aton espiritual na pagpanlakaw, God perfect guidance, God complete provision, God careful protection, and constant companionship from a loving shepherd. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Grabe ang iyang pagpaningkamot sa pag-iya kanato. And I will dwell in the house of the Lord forever. After a long and tiring spiritual journey, we are finally home. New heaven and the new earth, Mount Zion with Jesus Christ. Reunion with loved ones and friends who died before us. Si nanay nako namatay na, mga kapaglaom. Si tatay nako namatay na pod. Ug isa nako kaigsuon. Pero kaning ato pagtuon, ma-reunite na ang nangamatay una nato, magkita na ta o magkuyog, wala na'y katapusan, wala na'y kamingaw, mga kaigsuonan.
And I will dwell in the house of the Lord forever. A great celebration of the saved with their Savior in heaven. Makita na nato si Ginoong Hesus dito. Unsay nawong ni Jesus Christ, makita na nato dito. The happiest time for all who faithfully follow the Savior. Pilting lipaya, wa na'y kamatayon, lonlon kalipay. Meeting with loved ones and most especially with the Savior. Kita na nato makaigsunan ang aton manluluwas dito. Ako i-explain kaninyo, kanina lang. Ako i-explain kaninyo mga kapaglaom kung unsay nawong sa ginatawag new heaven and the new earth. Lonlon kalipay. Psalms 24. Mount Zion, Mount Calvary. Ako rag basahon kani sa Binisaya in Revelation chapter 21 verse 1, ug unya nakita akong usa ka bagong langit ug usa ka bagong yuta, kayong unang langit o ang yuta nangahanaw naman og wala nang dagat sa bagong langit pang yuta, og nakita ko ang balang syudad, ang bagong Jerusalem nga nanao gikan sa langit, gikan sa Dios, gitigana maingon sa usa ka pangasawunon nga gindayan-dayan alang sa iyang pamanhunon. Then verse 3, og nadungog ko gikan sa trono ang usa ka dakong tingog nga nagaingon, tan-awa ang puloy-anan sa Dios, ana uban sa mga tao, siya magapuyo ipon kanila og sila mahimong iyang katawhan, og ang Dios gayod mao ang mapakig-uban kanila og mahimong ila Dios. Mao kana makigsunan sulti na ganiha, no parting ways. We can see Jesus Christ face to face sa ginatawag New Heaven or Mount Zion, New Jerusalem. Kag didto sa Mount Zion, New Jerusalem, sa giandam sa Dios nga Psalms 24, Mount Zion, New Jerusalem, Revelation 21 verse 4, og iyang pagapahiran ang tanang luha gikan sa ilang mga mata, ug ang kamatayon wala na usab unyay pagminatay ni paghilak ni kasakit kay ang unang mga butang nangagi na. Wa nay hilak, wa nay kamatay mga kapaglaom, lunlon kalipay mo nang bagong Jerusalem. And I will dwell in the house of the Lord forever. The city is a pure gold, like unto clear glass. Description sang New Jerusalem. The gates of the city are a single pearl. Description sang new heaven and the new earth. The foundation of the wall of the city were garnished with all manner of precious stones. Morning puloy-anan nimo og nako makalahutay ta sa atong pagpanlakaw. There is no night in the city of God. Mao kani ang ato puloy-anan, New Jerusalem, Mount Zion, Psalms 24. The river of life, clear as crystal, proceeds from the throne of God and of the Lamb. Mao kaning ato puluyanan mga kapaglaom. The tree of life yields its fruit every month, and the leaves of the tree are for healing of the nations. Mao kaning descriptive sitwasyon makigsunan sa new heaven and the new earth. Pila ka nato ganahan magsulod, makigsunan excited nako nga ganahan ko magsulod. Apan kina nga pagsulod nato, kinahanglan ta maglahutay sa aton espirituhanon nga pagpanlakaw sa sanctification process, ato gyud nga gamiton ang supplies. Og katapusan ang supply, si Jesus Christ na gyud ang makagiya kanato sulod makaigsunan didto. The redeemed will walk the golden streets of the New Jerusalem. Mao kaning description sang ginatawag Mount Zion, New Jerusalem. There immortal minds will contemplate with never failing delight the wonders of creative power. Makita na nato ang uban nga mga planitas, makita na natong nawong sa mga manulunda, alabaw sa tanan, makita nato ang aton manluluwas, o makita nato ang aton minahal sa kinabuhi didto sa new heaven and the new earth. Apan, kinahanglan ta makaigsunan, magamit sang supply. Sa aton pagpanlakaw, wa gid problema. Si Jesus Christ mong aton manugbalantay. Si Jesus Christ mo mag-supply sa atong pagpanlakaw. Si Jesus Christ mong water in the green pastures. Si Jesus Christ makaigsunan mag-forgive nato kung masipyatas atong pagpanlakaw. Si Jesus Christ mong ginatawag path of righteousness nga ang natay dalan nga di ta masipyat. Si Jesus Christ ang atong dahigon sa panahon kita makaigsunan na buutan na. Si Jesus Christ makaigsunan magabanhaw kanato kung mga matay man ta sa atong pagpanlakaw. This is the supply. Si Jesus Christ makaigsunan ang ato ampuan aron ta malig-on. Si Jesus Christ mo mag-comfort nato kung kita na ipagbati nga nasubuan ta. Si Jesus Christ mao ang table of salvation nga abundant kaayo nga kung kita mga sa pasayloon ta makaigsunan. And the last is si Jesus Christ mao ang gap nga mag-connect sa sanctification to glorification. The word "and" I will dwell in the house of the Lord forever is no other than Jesus Christ. The supply in our journey
is only Jesus. Meaning, ganahan ko nga ako ni mahatag niyong mensahe. In other words, ang Psalms 23, from verse 1 to verse 6, ang iyang istorya is no other than Jesus Christ. Ang ipasidunggan sa Psalms 23 is no other than Jesus Christ. Og ang tanang solusyon sang atoang kinabuhi nga di ta masipyat nga makasulod tas kinabuhing dayon, no other than Jesus Christ. Mga kapaglaom, mga higala, mga kaigsuunan, dawato nato si Jesus Christ atong kinabuhi. Kay siya ra gyud ang makagiya nato sa tinuod nato nga pagpanlakaw. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Lastly, nakadumdum mo sa unang gabi nga nagistorya ta mitungod sa artist. Ngayon sang artist makaigsunan sa old pastor. Human ang old pastor nag-memorize ang Psalms 23, ingon sang artist, pastor, I think I know the psalm, but you know the shepherd. Meaning, ang pasabot niya, pastor, ma-memorize na ko ang Salmo 23, pero ikaw nakaila kung kinsay manugbalantay. Mga igsoon, nailhan mo na ba ang imo manugbalantay sa Psalms 23? Hinaot, nailhan nimo, nailhan nako. Siya mag-guide nato nga makauli na ta. Lunlon kalipay. New Jerusalem. Kauban sa aton pamilya, kauban sa aton maluluwas. Kung ganahan nga mag-igsunan, mga higala, magpuyo didto, ato dawaton si Ginoong Hesus nga magagiya sa atong kinabuhi, makasulod ta didto. He is the only supply in our spiritual journey. Hinaot makaisunan imo sa dawaton, hinaot pasudlon niya sa imong kinabuhi, kay makaisunan makalahutay gyud o makasulod. Homecoming. Maybe I just want to say this word. Home at last. Welcome to the new heaven and the new earth. Welcome to Mount Zion, New Jerusalem. Magampo ta mga igsoon. Amahan og Dios namo nga balaan. Dagang salamat o Dios kay ikaw nagiya kanamo sa amon usa ka semana nga pagpanlakaw. Karong gabi kami nagsulod na sa kapahawayan, New Jerusalem, Mount Zion. Ang salamat kami Ginoo kay gikan sa pag-start sa amon pagpanlakaw. Ang sulo ra gyud nga makagiya kanamo, ang sulo ra gyud nga maka-provide kanamo nga kami makalahutay, no other than Jesus Christ. Kay karong gabi amon natun-an nga mag-connect sa amon dutanon nga eksperyensya sulod sa kinabuhing dayon. And I will dwell in the house of the Lord forever, no other than you, our Savior. Please, the Lord, ang nagapaminaw, hinaot nga sa pag-abot nimo, kami imong kuhaon, kag magapuyo na kauban nimo, sa walay katapusan. Salamat nga ikanutubag sa pag-ampo, sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. One day you'll make everything new, Jesus. One day you will bind every wound. The former things shall all pass away. No more tears. One day you'll make sense of it all, Jesus. One day every question's resolved. Every action stopped, every heart, no more fears. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory.
Amen for that message, Pastor Bakilabat. Kapag laumzay, dili na gud nato pugnan ang atong oras o ganiya na gayud kita sa katapusan. Akong buhi nga paghandom mga kapaglaom nga sa sunod gayon magkita-kita og magaubam na sa kita din nilang sa atong programang Gospel of Hope. Ang Dios magapanalangin ka natong tanan.